Breaking news tayo, may inilabas ang ilang mga insiders ni Snow Badwa na parang pinagsasawaan na ng Magnolia hotshot si Calvin Abueva dahil hindi na ito pinalalaro sa maraming posisyon na pwede naman si Calvin. At ang mas nakakapagtaka, kahit hindi man siya injured, hindi pa rin siya pinapalaro. Pwede na pala siya maglaro dun pa lang sa game laban sa Northport at dun naman laban sa Ross, kakapiranggot lang din ang minuto ang binibigay sa kanya kahit nasa kondisyon naman siya. Pero may isang insider din na nagsabi na mas magandang araw kung mawawala si Calvin sa Magnolia dahil sasaluhin na ng Converge si Calvin kapag nagkaganon. Eh di alam mo na kung anong mangyayari sa susunod. Joshua Monson, latest target ng SMB kapalit si Chris Ross. Magiging fair trade kaya ito? Tara, talon tayo agad sa video. Anong nangyari kay Calvin? Injured ba siya? Bakit di na siya masyadong nahagilap? At bakit mas nagiging short rotation pang Magnolia ngayon? Nagkaroon ng pagkakataon ng isang insider ni Snow Badwa at ng Spin na kausapin ng mga taong may posisyon sa Magnolia at ang sabi, kahit nga daw siya, hindi maintindihan kung bakit ganoon ang nangyayari. Nilinaw ng insider na to na nung na-injure si Calvin laban sa Blackwater at nasiko siya ni Cedric Bearfield, hindi naman daw masamang tama kaya ang expectation niya dapat dun pa lang sa Northport pwedeng-pwede na si Calvin kasi 2 days lang after nung na-diagnose siya ng back spasm, nakabalik agad siya sa training. At dun naman sa game against Converge, pinagpahinga nila si Calvin. Maayos din naman ang contribution niya sa loob ng 12 minutes. 8 points, isang rebound, may 3 turnovers nga lang laban sa Ross. Tapos bigla lang nagtaka ang mga tao dahil sa second half, hindi na siya pinasok ni Coach Chito. Samantalang si Rome De La Rosa, 16 minutes, 2 points lang. Alam nyo minsan, kailangan talaga ng Magnolia si Calvin dahil sa dalang hustle niya na nabe-breakdown yung depensa ng kalaban, especially against sa mga shooters ng Ross. Ayon sa insider, hindi na raw siya binalik dahil kay Steve Lucero. Dahil nagkasunod-sunod na ang tira ni Santillan, kaya si Lucero na lang nilagay sa number 4. So kung ganito pala, bakit di na lang nilagay si Calvin sa 3 or 2? Di ba versatile si Calvin? At ito yung ginagawa niya sa Alaska dati kaya nag-success ang franchise na yon. Paliwanag din ng insider na ang Magnolia daw walang mabilis na 4 kaya pinagdidikdikan si Lucero. Sa katunayan, maraming paraan na pwedeng gawin ng Magnolia para lang masingit si Calvin. Bakit di nila pagsabayan si Calvin at Lucero? Total kaya naman niyang lumaro ng number 3. Sinabi naman ng insider na to na hindi din niya alam. Decision daw ni Coach Chito ang ganun. So dito natin napatunayan na hindi pala talaga sa mga players ang problema, kundi sa mismong coach. At ito naman tungkol kay Calvin, diretsahan na. Ayaw ng Magnolia kay Calvin dahil gusto na si Arvin ngayon. At para kumagat ang Northport, gagamitin lang si Calvin para mapapayag ang mga to. Halos ganito din ang nangyari kay Vic Manuel, diba? Later on, nasa therapy na siya. Kapag hindi na ginagamit sa hindi malamang dahilan, meaning ayaw na nila, nagsawa na sila. Pero pinakabagong update, wag na magdamdam muna si Calvin dahil sinabi na mismo ni Delta Pineda na sasaluhin nila si Calvin dahil sa kanila naman galing yan. Para sa akin, yan ang mas maganda. Joshua Monson, target ngayon ng SMB na kunin dahil sa ganda ng performances niya every game. Isa siyang versatile na shooter, defender, tapos finisher din. Ibang klase si Monson ngayon. Ibang-iba kung saan siya nakilala. Teka, sino naman ang kapalit? Siyempre, yung pinakaayaw ni Coach Leo Austria, si Chris Ross. Alam niyo ba na si Ross Pangaraw ang nagpatalsik kay Leo Austria sa coaching job? Di ba assistant coach player si Ross? Pero dahil nakabalik na yung umano'y pinatalsik niya, abay syempre ano pa, gaganti din itong si Coach Leo Austria kay Ross. Pinaka the best para makagante is yung trade. Ngayon, patas ba ang trade na to kapag nagkataon? Syempre naman hindi, may edad na si Ross. Hindi na siya yung dating Ross na nakilala ko noon na ang galing dumipensa, hindi tamad. Ngayon parang iba na. Kasi nga daw hindi ito ginaganahan. Napansin ko rin na limited ng kanyang playing time. As expected, yan talagang mangyayari. Kahit si Ross alam na niya yan. Si Ross, experience na lang meron sa kanya. Habang si Monson, patungo na siya sa kanyang prime. At dahil nga dyan, mas lumalakas ang Northport. Kapag pumayag ang Northport, ibang klaseng katangahan na talagang meron sila. So para rin nilang tinatanong ng NP kung hinog na ba lahat? Arvin sa Magnolia, Monson sa SMB. Ang galing! Kung ako kay Monson, stay ka lang sa NP dahil sa SMB, sisirain ka lang nila dyan. Anyway, para sa inyo, patas bang trade na yan?